treasures and riches stored in secret places. And welcome back sa ating channel once again mga katiats para sa ilang minuto na pagtatalakay ng inyong mga treasure markers. Kung nais nyo magpadala, pwedeng ipadala sa aking Facebook ang Umamore at sa aking email ang surigausan@gmail.com. Bago tayo magpatuloy, ako mag-shoutout muna. Shoutout kina Dennis Garcia, Jeswen Jade Salinda, Maribel Kirog, Roderick Adormio. Shoutout din kay Brian Maynupas. Also kay Raul Riquillo. Shoutout yan Julius Sueco, Noynoy Villar, Katarman, Lito Taburada, Hel Garduse. Also shout out kay Raxon, Ramiskal, DR Isnir, Turio Bulsaw, Abdul Musi, Halaydi, Julius Sueco, Miswari, Hawari. Also kay Dilberto Umbak, Mount Sinai, Richard Gomez, Michael Villena, at kay Harold Insignales. At sa mga hindi ko nabanggit, shout out sa inyong lahat guys. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating treasure marker analysis. Salamat. At ngayon ang ating tatalakayin sa episode na ito ay tungkol sa vertical na muhon. Ito ay tinatawag ko na articulated muhon. Paano nga ba hanapin ang item? Ating tingnan sa video. Alright mga katiyats, buckle up yourselves. Meron tayong kakaibang treasure marker dito. Ito ang tinatawag ko na articulated na muhon. Ibig sabihin, ito ay muhon na klasifikasyon ng treasure marker. At alam niyo ba kung paano hanapin ang treasure sa mga muhon na ordinaryo lamang? Okay, lesson 101 muna tayo. Mayroong dalawang klaseng muhon ang Yamashita treasure. Isa yung vertical na muhon, na kung saan nakabaon yan sa lupa at ang makikita natin ay itong portion lang sa itaas. At ito ang maganda na muhon for treasures kasi wala ka ng ibang pupuntahan pa dito na direksyon kundi papunta na sa kanyang baba. Okay, tanggalin lang ang muhon na ito, tukayin ang baba niya 2 to 4 meters deep at meron ka nang makita dyan. Pero siguraduhin nyo na ang muhon na yan ay Japanese na muhon. Baka naman yan ay muhon lamang ng DENR or ng Bureau of Lands. Malalaman nyo kung yan ay mga muhon ng gobyerno. Karamihan ng muhon na may marka, muhon na semento na matagpuan nyo sa kabundukan ay FR at MR. Ano ba yung FR? Ayan ay Forest Reserve. Matagpuan yan sa ibabaw ng mga bundok. Kahit sa kagubatan ay meron na yan. Ganyan kasi na-survey na ang kagubatan. Meron ding MR. Ito ang MR na mga muhon. Ito naman ay ang pangalawang klaseng muhon which is lapida. Ang tawag ko naman dyan ay lapida na muhon. Kasi malapad lang siya. Para siyang lapida at nakalagay yan sa ibabaw ng lupa. Ang problema dyan, meron ito mga marka. Kung MR yan, ito naman ay mga bundok tulad dito sa Surigao del Sur ay merong mga mineral reserve mountains. Meron ding arrow ito kasi merong references sa survey, sa cadastral survey, ay nilalagyan din nila ng arrow ang mga muhon. Kasi meron pinopoint yan na itong reference point ang mga muhon na yan ng Bureau of Lands at ng DENR. Karamihan naglagay niyan basta sa kabundukan ay ang DENR na, ang Department of Environment and Natural Resources na ahensya ng gobyerno. Kaya pag makakita kayo ng MR, FR na mga simento sa bundok na merong marka na ganyan at merong arrow, ay wag nyo na lang hukayin kasi yan ay lalo na paghugis muhon yan ay talaga ay muhon. Okay, pero kung nakita nyo na simento ay kwadrado lamang, walang kamarka-marka, ang marka na makikita nyo sa muhon ay example vertical na muhon, makikita nyo ay butas lang sa gitna
And then merong mga kakaibang mga marka na hindi nyo maintindihan. Yan ay Japanese na muhon na. Pero pag nababasa nyo pa, FRMR, merong arrow, yan ay muhon lamang ng gobyerno at walang treasure dyan. Okay, so yan ang dalawang klasifikasyon ng muhon. Ngayon ito ay articulated na muhon. Articulated meaning ini-sculptura, merong itsura siya na muhon. Kaya yan ay ginawa man-made, hindi ng DENR, hindi ng Bureau of Lands, kundi ng isang tao o maraming tao na merong itinatago dyan na yan ang kanilang pointer or marker for treasures. Kaya ating tingnan ito in close-up. Ito sa isang picture. Okay, ito yan ang ginawa ko. Close-up muna natin yan. Ano ba ang nakikita nyo guys? Ito ang kanyang nguso. Sa tingin ko ito ay ibon. Tuka ito ng ibon. At ang ibon na yan ay nangitlog. Nakatingala nga sa itaas. Meron siyang mata na diamond. So ito ang sinasabi ko ng mga marka sa muhon na hindi yan pag-aari ng DENR. Yan ay isa ng marker for Yamashita treasures. Okay. At kung ating tingnan itong banda niya rito sa baba, ito mga katiats ay parang ito'y kwadrado na symbol. Ang kwadrado na symbol or sign, that means there is a box. Hindi lang box yan, malaking kwadrado yan, meaning malaking box under sa articulated muhon na ito. Okay, ating tingnan ang ilalim ng muhon na ito sa ating itong reproduction. Ito yan. Sa aking imahinasyon lamang ito ay sa tingin ko ang bato na yan ay nakabaon yan. At nakabaon yan ng siguro nasa half meter or 1 meter deep sa soil, sa ground, ganyan. Ang itsura niyan. At ito yung puwetan ng ibon na yan. O di kaya, baka naman talaga ibon talaga yan na itsura kahit sa ilalim na kaganyan yan. Matulis ang puwet ng ibon, di ba? Ayan. So, meaning, kung ito yung puwetan ng ibon, ibig sabihin kung mangitlog siya ay dito lamang na mga banda na parte. Okay, at ang itlog ay sinisimbolize yan ng treasures. Ibig sabihin, ang nasa puwitan o sa baba mismo ng muhon na ibon na yan, articulated na muhon, ibig sabihin, muhon na pinurma. Ibig sabihin, directly sa baba niya ang treasures. Bakit ko nasabi yan? Ito yan, kung atin i-analyze mga katiats, ay kung tingnan natin ang kanyang direction ng kanyang tuka, ay nagsasabi na doon sa itaas. Ngayon guys, kung meron tayong itatapon pa itaas na bagay, saan ba yan babalik muli? Kung di babagsak mismo kung saan nanggaling, di ba? So point siya sa itaas, so wala doon, kaya bumagsak muli at nandito sa kanyang baba. Kaya sa aking analysis dito, hindi na ako magtuturo pa sa inyo ng mga distances. Hindi na ako magtuturo na nandyan sa front. Ito'y directly below na sa kanyang puwet. Sa bato na yan. Kasi ang bato na yan ay muhon. Okay, kung atin ito i-translate into another form, ang mangyari dito ay ganito lang siya. Tingnan. Vertical na muhon lang yan. Okay? Or, noong unang panahon, nung hindi pa nila ito kinarbing, ganito siguro kalaki na bato yan. At pinurma nila, tinanggal yung mga portion dito, tinanggal dito, hanggang maiwan yung hugis na ibon. Tinanggal tong mga portion dito. Kaya yan ay vertical na muhon. At sa paghanap ng treasure sa vertical na muhon, ay of course, ganon din sa traditional na muhon, nasa baba lang. Kaya ang lalim diyan, 2 meters,
Up to 4 meters lang ang aking recommendation. At kung wala kayong makita sa 2 to 4 meters, ay tigil nyo na ang paghukay. Okay, pero dahil merong square box sign, ito yan, at ang mata niya ay diamond, ibig sabihin boxes of precious stones. Hindi yan boxes of gold bars, kundi boxes of precious stones, lalo na kapag diamond sign ay talagang glittering diamonds. Literally diamonds talaga ang laman ng kahon na yan. Pero dahil sa diamonds ang laman yan, meron yan halo ng mga alahas at hindi gold bars. So alahas na gold plus diamonds, pera na rin yan, di ba? Katiyats, jackpot. Kaya sa puwet ng ibon na ito, sa baba, go directly, tanggalin nyo muna itong bato na ito at hukayin nyo ng medyo malaki ang opening niya para kung sakali nasa banda rito ang box ay matamaan. Kung nasa likod man niya ang box ay matamaan din dahil sa malaki ang opening ng hukay. Okay, yan lang ang aking analysis sa inyong treasure marker na articulated muhon na vertical. Maraming salamat sa pagsubaybay. Don't forget to subscribe and share our videos for more. Ciao for now.